So eto ngayon mga kapatid, maingay na pinag-uusapan ngayon yung investigasyon doon sa tinatawag nilang PIDEA leaks, no? At pinatitigil na to mga tol ng ilang mga senador kasi nagkakapersonalan na daw di ba? At alam niyo parang ito inililihis yung issue sa West Philippine Sea. Ginagawa to ng mga detractors no? Gawa tayo ng kung ano-ano mga balita-balita para i-release natin yung issue sa West Philippine Sea mga tol. Ang daming kinakaharap ng bansa natin, di ba? Tapos etong PIDEA leaks, kung kulang naman talaga sa ebidensya at walang sapat na ebidensya, bakit pa nila binibigyan ng panahon para imbestigahan at pag-usapan pa yan, di ba? Kung yung mismong PIDEA, hindi nga nila kinikilala yung PIDEA leaks na yan di ba? Tapos na dapat yan, close case na yan. Di ba? Ngayon nga mga tol, ang ibinabagsak kasi rito yung presidente. Kung halimbawa sinasabi nila may PIDEA leaks daw na dapat uhulihin daw dati o imbestigahan daw dati si PBBM dahil sa paggamit ng drugs. Kailan pa yun? Di ba? Dahil presidente na siya ngayon kaya ganyan. So panoorin natin to mga tol mula rito sa mata ng Agila, Net 25 mga tol. So ang sabi rito, investigasyon sa PIDEA leaks pinatitigil na. So panoorin natin to, bigyan natin to ng reaction video and commentary. Bago yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa Net 25 mga tol. Panoorin lang natin tong balita at bigyan natin ng commentary. At syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Pinangangambahan ng kapatid ni Pangulong Marcos Jr. na si Senadora Amy Marcos na mauwi lamang sa pamumulitika at personalan ang investigasyon ng Senado sa PIDEA leaks. Sa harap nito, inihirit naman ng ilang mga senador na itigil na ang investigasyon sa nasabing kontrobersya. Mean Corvera sa balita. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang hindi kailangan ko sa dokumento. Your Honor. Ipinatitigil na Natanggal siya sa serbisyo, hindi niya alam kung kailan. Dapat isa yan sa hindi mo makakalimutan Natanggal ako sa serbisyo nitong Hindi kailangan ko sa dokumento. Your Honor. Ipinatitigil na ng mga senador ang investigasyon sa umano'y nag-leak na impormasyon mula sa PIDEA kung saan idinadawit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umano'y gumagamit ng illegal drugs. Pangamba ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos, baka mauwi lang sa pamumulitika ang issue at mauwi sa personalan. Ang chairman kasi na nag-iimbestiga ay kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-aakusa naman kay PBBM na umano'y gumagamit ng cocaine. Nako. Kahit pa paano may concern pa rin si Senator Amy. Siyempre kapatid niya yun Blood is thicker than water, sabi nga ganon. No, may uuwi sa personalan, posible. Hindi naman tayo nagda-doubt sa mga senator natin. Pero kasi mga tol, buti sana kung lang yun kung bagong issue to ngayon. Halimbawa, nadawit si President Marcos ngayon, gumagamit daw siya ngayon. Kung ganun sana, oo, mahalaga yon. Pero kung noon yung bata pa siya, iba pa ang tungkulin niya, di ba? Ano yan mga tol? Kumbaga hindi na relevant ngayon yan di ba? Kasi eto na yung panahon ngayon Eto na yung panahon ngayon, nagpa-drug test naman siya, ilang beses na, malinis naman mga tol. Gusto lang talaga nilang sirain, di ba? Gusto nilang ibagsak yung gobyerno ngayon. Hindi natin maitatanggi mga tol, meron talagang mga movement na nangyayaring ganyan ngayon. Diba? Kaya nga tingnan nyo yung iba, hindi nila sinusuportahan yung mga nangyayari ngayon dito sa West Philippine Sea. Kasi ayaw nilang i-credit na may ginagawa ang presidente tungkol dyan. Kaya gumagawa na lang sila ng mga ibang issue, ibang mga usapin para ibagsak talaga yung ating gobyerno mga tol. At hindi makakatulong yan sa isang bansang may kinakaharap ngayon ng mga problema. Nalulungkot ako kasi palala ng palala ang hidwaan. Aminin natin talagang manghang na ang mga salita at hindi na maganda ang mga akusasyon. Talagang pati si Senator Bato, sinasabi nila na damay-damay sa ICC, pati si Senator Bongo, pati si VP Sara. Ano ba ang nangyayari? Hindi ko na maintindihan. Akala ko talagang itatayo natin ang soberanya natin at hindi papayagan yung ICC. Pero kung minsan may mga press release na hindi ko maintindihan mula sa DOJ. Naglalabanan na kasi, kaya ganun. O sige, gumagawa kayo ng ganyan. Di gagawin din namin to. Labanan pala gusto nyo. Diba? Pumapalag ngayon, kampo ng Duterte dahil nga sa banta ng ICC.
At yung isa at kapag pumapalag naman ng kampo ng mga Duterte, mas lalo nagbabantay itong kampo ng ng administrasyon. O sige, ICC na namin kayo. 'Di ba? Kaya talaga nauuwi na sa mga ganito, 'di ba? Ganon din yung nangyari doon sa confidential funds at yung iba't ibang intel funds ng DepEd, ng OVP, tungkol naman kay VP Sara, tapos may inilulunsad pang impeachment complaint. Kaya ang pagdinig ko talagang mas magiging mainit pa yan sa susunod na mga kongreso. Ganito rin ang apela ni Senador Ramon Bong Revilla na nagsabing hindi malayong mabahira ng politika ang issue. Kung wala naman anyang matibay na ebidensya, dapat nang itigil ang pag-ungkat sa issue dahil ang inaakusahan ay ang pinakamataas na pinuno ng bansa. Tama rito si Tama rito si Senator Bong Revilla. Kung wala naman talagang matibay na ebidensya, nagsasayang lang sila ng pera ng taong bayan. Dapat na pinag-uusapan nila mga tol at nakatutok silang lahat sa iba't ibang klaseng problemang kinakaharap ng Pilipinas. 'Di ba? Napakarami. Kung iisa-isahin mo, ang dami. Tapos isa pa dapat sa pinag-uusapan nila, paano pa natin palalakasin ang ating hukbo? Kasi kailangan nating paghandaan, 'di ba? Kung ano man yung mga banta ng pananakop ng ibang bansa, 'di ba? Hindi yung pag-uusapan yung mga ganyan, wala nang ebidensya, pinag-uusapan pa, 'di ba? Hindi kasi anya malayong magamit rin ang issue sa mga kaso ng destabilisasyon. Kung wala naman sapat na ebidensya, I think we should kumbaga isara na natin yung hearing, no? At sana dahil pagka nagpatuloy ang ganyan, it's not good for our economy. Ang maapektuhan diyan ay ang ating bansa. Tayong lahat po ay nakasakay sa iisang bangka. Pagka lumubog yan, lubog tayo lahat. So, gusto nyo bang bumagsak ang piso? Gusto nyo bang bumagsak ang ating ekonomiya? Maghirap na naman ang ating bansa? Wag naman. Kasi ganito mga tol, kung bakit may connect dun sa sinasabi ni Senator Bong Revilla. Imagine mo, iniimbestigahan sa Senado, ang presidente daw gumagamit ng ipinagbabawal na droga. O sino mga investor pa ang gaganahan mag-invest sa atin? Imagine that. Di babagsak ekonomiya. O baka yung ibang investor na nandirito na umalis. Diba? Sino pa mga bansa ngayon na susuporta sa atin? Ginagamit lang din ng China yan mga tol. Baka mabalita pa yan sa international news, sa international media, pag-uusapan ng buong mundo. Ang presidente ng Pilipinas ay gumagamit ng ganito. Tanong, ngayon ba yan? Ngayon ba yan? Yung PIDEA leaks na tinatanggi na nga ng PIDEA. Diba? Wala nang sapat na ebidensya. Ano pang gusto nilang halukayin dyan, diba? Ang kailangan nila pagtuunan ng pansin yung hinakaharap talaga ng Pilipinas ngayon. Kaya si Senate President Juan Miguel Zubiri pinaghihinay-hinay ang mga kasamahang nag-iimbestiga sa mga kontrobersyal na issue. Tapos eto namang Senado, hindi naman mga investigador tong mga to eh. Sasayang na sila ng dyan eh. Wala nang magagawa yung mga yan eh. Pinaghihinay-hinay ang mga kasamahang nag-iimbestiga sa mga kontrobersyal na issue. Sabi ni Zubiri, hindi dapat pumayag ang mga senador na magagamit lang ang institusyon. Mahirap yung hearsay evidence eh. If we accept hearsay evidence, marami po tayong matatanggap dito na witnesses na gano'n na lang, gagawa na lang sila ng storya na narinig nila galing kay Juan de la Cruz na ito ay gumagawa ng ganito. Ito ay nagpatay ng tao. Ito ay nagnakaw. Kailangan meron tayong direct evidence, facts that we can present. It has to be a preponderance of evidence to be able to come up with the right answers and conclusion to this case. Kaya ang akin lang dyan, mag-ingat lang tayo, huwag po tayo magpagamit for political persecution. Paano nabanggit ang pangalan ni Presidente? May Corbera para sa Mata ng Agila. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Sa tingin mo ba dapat nang itigil ng Senado itong investigasyon na to sa PIDEA leaks na yan? Sinakyan kasi nila yung nag-release niyan eh. Yan, binibigyan nyo binibigyan nyo ng panahon kasi, di ba? Dapat ang pinag-uusapan natin dito, paano natin titibayin yung ating puwersa. Dapat ang mga Pilipino magkaisa, suportahan natin ang ating gobyerno kung gusto talaga nating manatiling malaya, di ba? So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.